Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan. Bahay sa SSS Village sa Marikina, dilamon ng apoy. Mga nagtitinda ng baka sa ilang palengke rito sa Pilipinas, sinigurong ligtas ang kanilang mga paninda sa gitna ng kaso ng mad cow disease sa Amerika. Sa one-on-one interview, retired UP Professor Randy David sinabing palaisipan pa rin sa kanya ang dahilan ng pamamaril sa kanyang bahay. Pagtaas ang pila ng mga batang naninigarilyo sa bansa, bubusisiin sa Saksi Special Report. Sa Barangay Saksi, paglangoy sa mga public swimming pool, gaano nga ba kaligtas? Pilipinas, nangunguna raw sa buong mundo pagdating sa Business English. At sa Showbiz Saksi, kilalanin kung sino-sino ang mga Pinoy celebrity na pwedeng ibotong sexiest vegetarian sa Celebrity Online Poll ng PETA. Saksi. Giniit ng Department of Agriculture na hindi po nakapasok sa Pilipinas ang anumang parte ng baka sa Amerika na nakumpirmang may mad cow disease. Ang ilang nagtitinda sa palengke, tiniyak ding ligtas ang kanilang panindang karneng baka. Saksi si JP Soriano. Hanggang naabutan ko sa palengke ngayong gabi, hindi pa rin daw nauubos ang karneng bakang paninda ni Len. Ilang suki raw niya ang nagpas sa pagbili ng baka. Kasunod ng pagkumpirma ng US Department of Agriculture o USDA na positibong may bovine spongiform encephalopathy o mad cow disease ang isang bakang dinala sa isang rendering plant sa Hanford, California. Kami bumibili ngayon eh. Dahil? Yun nga, yung balitang yun. Naman. Naging mangkaw sa ibang bansa. So, kaya nang binili nyo muna ngayon? Manok. Baboy. Imposible magkaroon ng mad cow dito. Local lang po yun, dito lang sa Pilipinas. Baka namin. Ito rin ang tiniyak ng iba kong nakausap na beef vendor, kaya hindi raw nagbabago ang presyo ng kanilang paninda. Yung baka nyo po, ma'am, saan galing yan? Sa Batangas. Hindi naman imported eh. Dati. Kaya pwede na siya bumili. Walang dapat ikabahala sa sa product natin dito. Maging ang ating Department of Agriculture, sinabing walang anumang parte ng nagkasakit na baka sa Amerika ang dumating sa Pilipinas. Beef that we import from the US, this is still safe to eat. Enough controls from the point of origin is being carried out. The single cattle that has been detected with BEC has already been brought to the rendering plant. And there was no way it went to the food chain. Hindi rin daw tayo nag-aangkat ng utak ng baka na tanging naaapektuhan ng mad cow disease. Kaya ang Department of Health sinigundahan ang pagpapanatag ng DA sa publiko. Apektado lang ngayong utang at ang kanilang nervous system nila. So doon nakikita yung protein na ito. Hindi ito tulad ng ibang ng mikrobyo na once na pumasok sa atin yun, di ba, nag-multiply, dumadami, hanggang sa kumalat sa dugo natin, buong parte ng katawan. Ito, yun ang apektadong parte ng katawan ng hayop na may sakit, kung kaya doon siya nakikita yung protein na ito. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Simula noong 2007, mahigit 40% na ang itinaas ng bilang naman ng mga menor de edad na naninigarilyo sa Pilipinas. Ang isyong ito ang aming pong binusisi sa Saksi Special Report. Sa halip na laruan, Yossi ang namamagitan sa maliliit na daliri ng 7 taong gulang na si Kyle. Di niya tunay na pangalan. Sabi ng musmos, isang stick kada araw ang hinihit-hit niya. Ba't ka nag-Yossi? Gusto ko lang. Gusto ko lang. Saan ka natuto mag-Yossi? Papa ko. Nigarilyo din yung papa niya. Kaya sabi ko, pag naninigarilyo ka, huwag mo ipinapakita sa anak mo kasi sabi ko ikaw ginagaya nila. Para makabili ng Yossi, nagtatabi raw si Kyle ng barya mula sa kita nila ng kanyang kuya at mga kabarkada sa pangangalakal ng basura. Sabay pag may natira po, pagtapos kumain, magpapahinga. Sabay mag-Yossi, sabay pumunta ng sapa, magdudumi. Wala pang datos kung gaano karami ang mga batang naninigarilyo sa Pilipinas. Pero para sa mga edad 13 hanggang 15, aabot na raw sila sa 2 milyon noong nakaraang taon ayon sa National Youth Commission.
Tumaas yan ng mahigit 44% mula noong 2007. Yung mga teenage smokers na yon na hindi mapipigilan sa paninigarilyo will become addicted to it. Magiging smokers na sila till their adulthood. Ang isang stick ng Yossi naglalaman ng mahigit 4,000 kemikal. Mahigit 40 sa mga ito, carcinogenic o nakaka-cancer. At lahat ng ito, pumapasok sa murang katawan ng isang child smoker. While it may be chic or it may be glamorous, ang totoo hindi. Kasi ang effect niyan will be devastating and deadly. The moment you start smoking, it could be addicting. Ang problema, madaling makabili ng Yossi kahit mga bata at mura pa ang tingin. Sa suking tindahan ni Kyle, piso lang ang bawat stick. Ikaw, nagtitinda ka. Gusto mong kumita. Pagbibilang mo rin, di ba? Walang bata, walang matanda. Pagbibilang ng sigarilyo. Magiging strict tayo sa packaging, sa selling, no? How it's sold. Sana mas magiging less available and less affordable sa mga bata at teenagers. Problema nga ang mahigpit na pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa pagbebenta ng mga sigarilyo sa mga menor de edad, kahit may kaakibat itong parusa na hanggang 30 araw na pagkakakulong. Para mas maunawaan ng mga bata ang epekto ng sigarilyo, hindi sumusuko ang DOH at ilang grupo sa pagsulong sa paglalagay ng graphic health warning sa mga kaha ng sigarilyo. Para yung mga bata, hindi na makaumpisa ng sigarilyo, medyo mahal siya, para hindi makakabili yung mga bata. Pwede yun kung maaprubahan yung sin tax. Pwede yun kung may mga batas na nagsasabi na pwede yung pictorial o graphic health warning. Pero higit pa rito, umaasa ang gobyerno na magiging katuwang nila ang mga magulang sa pagiging mabuting ehemplo. Para sa Saksi, Ruth Cabal, nag-uulat. Samantala, 2 araw matapos ang pamamaril sa kanyang bahay, nagpaunlak ng one-on-one interview si retired UP Professor Randy David. At ayon sa kanya, tila tinumbok daw ng mga salarin ang mismong kinauupuan niya. Saksi si Cedric Castillo. Paniwala ng kolumnista at retired UP professor na si Randy David, kung hindi dahil sa SUV na nakaparada sa garahe ng kanilang bahay sa UP Diliman Campus, posibleng tumagos hanggang sa loob ng bahay ang balang tumama sa sasakyan bandang alas 9 ng gabi nitong Martes. Ayon sa kolumnista, kung pagbabasehan daw ang trajectory ng bala, patungo raw ito sa direksyon sa loob kung saan siya nakaupo at nagbabasa sa mga sandaling naganap ang pagpapaputok. Ang mas nakapangingilabot pa raw nito, malapit lang sa kanya ang kinaroroonan ng isa niyang apo na nanonood naman ng TV ng mga sandaling yun. Siyempre, hindi naman ako bayani, no? So nag-dive ako at nag-problema dahil kumalansing at sabi ko malapit dito. At expose kami, kikita mo yung screen lang yan Dahil wala raw alam na banta sa kanyang buhay, nung unay ayaw raw ni David na maniwalang siya ang target ng pamamaril. Pero nang mapanood ang CCTV footage mula sa isang kapitbahay, kung saan isang puting Tamaraw effects ang tila nagpabalik-balik sa labas ng kanilang bahay, saka lang daw niya naisip na posibleng ang sila ang target ng mga namaril. Pero palaisipan pa rin daw kung sino ang posibleng bumaril sa kanya. Dahil sa halos 2 dekada ng pagsusulat, ay wala umano siyang personal na pinatamaan sa mga kolum. Binalikan pa nga raw ni David ang mga isinulat lalo sa nakaraang 6 na buwan, pero puro social issues daw ang kanyang tinalakay sa kolum. Hindi ko maubos maisip talaga na merong magtatangka na manakit sa amin dahil wala naman akong alam na kaaway. Wala naman akong alam na merong personal na galit sa akin. Wala akong nalalamang taong naggalit ng gusto sa akin o nagpadala ng anumang liham na death threat. Sa gitna ng lahat ng ito, tinanggihan daw ni David ang alok sa kanya na security personnel na poposte sa palibot ng kanyang bahay. Marami sa ating mga kababayan ang napipilitang gumawa ng hindi tama. Sa pangmatagalan kailangan hanapan ng lunas yan. Hindi yung pangmadaliang lunas ng mag-hire ka ng security guard. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Sa kabila po ng mga pahayag ng kolumnistang si Randy David, hindi pa rin isinasantabi ng mga pulis ang posibilidad na nagkamali lang ng punteriya ang mga suspect. Saksi si June Veneracion. Sa pagbabalik ng mga investigador sa bahay sa UP campus ng kolumnistang si Randy David, muli nilang inusisa ang mga nakasaksi sa nangyaring pamamaril. Hanggang ngayon kasi, di pa nila matukoy ang mga suspect. Marami pang gray areas and we
Kailangan talaga na makausap si Professor David ng mga investigators natin. Personal na rin nilang nakausap ang kolumnista, pero tumangging magbigay ng pahayag sa amin ng opisyal na kinausap ni David. Sa kolumn ni David sa Philippine Daily Inquirer, sinabi niyang nung una ay hindi siya naniwalang sila ang punteriya ng pamamaril. Pero nang makita raw sa CCTV ng kapitbahay na bumalik ang sasakyan ng mga sospek ilang minuto makaraan ng pamamaril, nakumbinsi na siyang ang bahay nga nila ang target. Gayunman, ang QCPD na una nang sinabing posibleng may kinalaman sa trabaho ni David ang pag-atake, bukas na rin daw sa posibilidad na nagkamali lang ang mga sospek at hindi talaga ang bahay ni David ang kanilang punteriya. Pero sa ngayon, pananakot pa rin ang nakikita nilang motibo dahil sasakyan lang ang tinamaan ng mga bala. Parang hinaharas lang, natakot lang. Bukod sa kuha ng CCTV sa Tamaraw FX na sinakyan ng mga namaril, naplakahan din ito ng ilang saksi. Pero ang plakang UDM 191 lumalabas na peke. Dito sa bahay ng isang negosyante sa Cainta Rizal, nakita ng mga investigador ang plakang UDM 191. Nakarehistro ito sa isang Nissan Vida, isang sasakyan na ginagamit sa pang-deliver ng mga milk powder sa mga maliliit na tindahan. Ang pagkakakopya sa plaka, perwisyo raw ayon sa may-ari ng orihinal na sasakyan. Hindi makalabas yung sasakyan hanggang hindi maklear. Oh. Kasi baka biglang abalahin doon sa trabaho. Dahil malinis ang papel ng sasakyan, wala raw dapat ipangamba ang negosyante, ayon sa Quezon City Police. June Veneracion ang inyong saksi. Samantala, ilang gabi ng sunod-sunod na nagkakasunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At ngayong gabi, nilamon ng apoy ang isang bahay sa SSS Village sa Marikina. At live mula sa Marikina, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Vicky, isang sunog nga ang sumiklab sa number 2 Zenith Street, North Rimview Park, SSS Village dito sa Marikina, sakop ito ng Barangay Concepcion 2. Pag-aari ang bahay ng isang Dr. Salvador Samson, pero hindi pa niya masabi sa ngayon kung ano ang posible naging sanhi ng apoy dahil wala raw siya sa bahay na magsimula ang sunog dakong alas 9:30 ng gabi. Ang natitiyak niya ay nakalabas lahat ng nasa bahay at nailabas sa mga sasakyan bago tuluyang lumaki ang apoy. Sa kabutihang palad ay na-contain o hindi na kumalat pang apoy dahil meron daw firewall ang bahay at napalibutan naman daw ng mga bumbero ang bahay. Umabot sa ikapata-alarmang sunog at walang naiulat na namatay o nasaktan. Hindi pa rin matansya sa ngayon ang halaga ng pinsala. Muling paalala ng mga bumbero, Vicky, tulad na nabanggit mo, halos gabi-gabi nagkakaroon ng sunog. Wala pong pinipiling oras ang sunog, kaya patuloy na maging maingat. Wala pong pinipiling oras yung sunog. Maulan, maaraw, bagyo, umaga, gabi. Kaya lahat po tayo maging alerto po sa fire prevention. Vicky, 11:14 ngayong gabi ay opisyal na idineklarang fire out ang sunog dito. At live mula sa Marikina, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.